Jamal Murray wala na sa Team Canada. Eto kasi mga idol, ang Team Canada ay mayroong istriktong protocol na dapat mag-commit ka sa loob ng 3 taon, which is hindi po magagawa ni Jamal Murray. Gusto niyang maglaro pero hindi niya maigagarantiya na sa susunod na mga tournament para sa Team Canada ay magiging available siya. Kaya hindi siya nag-commit mga idol. And so far dahil dyan ay tinanggal na siya sa kanilang roster. Ginawa ng Team Canada ang 3-year commitment para sa kanilang kupunan para may pagpatuloy ang kanilang ginagawa. Syempre hindi naman maganda kung paiba-iba yung roster. Dapat may continuity, mayroong consistency dahil kung sakaling wala ay mahihirapan kayo makabuo ng chemistry. Hindi lang naman si Jamal Murray ang natanggal, maski man si Andrew Wiggins at Shaedon Sharpe ay wala na rin po sa roster ng Team Canada. Ang natirang mga NBA players sa ngayon sa Team Canada ay sina Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett at Dillon Brooks. Ngayon sa ating nagdang video, pinag-usapan natin kung paanong maraming mga haters si LeBron. Ngayon pag-uusapan natin kung bakit marami naman ang sumusuporta kay Stephen Curry at dihamak na mas maliit yung kanyang haters kumpara kay LeBron James. Hindi katulad kay LeBron James, itong Stephen Curry ay walang chosen one vibes. Marami pa nga ang nagdududa sa kanyang kakayahan na para bang overrated siya. At dahil sa kanyang kaliitan ay marami ang hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Subalit iba nga ho ang nangyari dahil higit pa sa inaakala ng karamihan kung ano itong nagawa ni Stephen Curry para sa NBA. Binago niya ang takbo ng laro sa liga. Kauna-unahang NBA player na nakatanggap ng unanimous MVP votes na siyang nagpanalo sa kanya ng back-to-back MVP. Ganun po kagaling itong si Stephen Curry. Yung kay LeBron James kasi ay parang kontrabida, parang siya'y nasa itaas na no. Itong si Steph naman ay nanggaling sa ibaba. Hindi katulad ni LeBron James ay hindi po lumipat ng ibang team si Stephen Curry. Si LeBron palipat-lipat, naghahakot ng mga star player para tulungan siya. Si Steph naman, kasama niya sina Klay Thompson, Draymond Green, nagkampiyon sila. Bonus na lang si Kevin Durant. At sa kanilang tapatan sa NBA Finals, marami pong beses na kanilang tinalo si LeBron James at ang Cleveland Cavaliers. Kabilang na ang kanilang back-to-back championship mga idol, at sa 2018 winalis pa nila ang Cavaliers sa NBA Finals. Marami rin po ang nakagusto sa mga ginagawa ng Stephen Curry, yung kanyang shooting sa 3-point line, minsan ang lalayo, minsan mga circle shot, kahit na binabaliya, kahit na papadive na, pero yung kanyang tira ay patuloy na pumapasok. Kumbaga kakaiba sa mata. Kaya marami ang nahumaling, marami siyang nakuhang suporta galing sa mga NBA fans. Sa ngayon nga sa kanilang rivalry, tinatanaw bilang kontrabida si LeBron James, samantalang bida naman ang turing kay Stephen Curry. Sa pangkabuuan mga idol, magkaiba sila ng istorya. Mayroon silang kagalingan na wala ang isa't isa. Hindi sila perpekto, nagkakamali din, mayroon din mga pagkukulang. Sa pagtatapos ng araw, nakadepende yan sa'yo kung ano ang pinaninindigan mo, kung ano ang rason kung bakit naging supporter ka ni LeBron, kung bakit naging hater ka ni LeBron, at kung bakit naging supporter ka ni Steph o naging hater ka ba niya. Totally, ikaw lang talagang nakakaalam yan. Sige nga, i-comment mo nga sa comment section kung ano yan at babasahin ko. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumuto ka lang. And as always, thank you for watching.